Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataporma sa digital broadcast. Mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan. Mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Mayong hapon, magandang hapon po sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin dito sa Bistag Live on BSC o Bistag Live sa Broad Streamcast Communicators. Sa lahat ho ng mga Bisayang Tagalog. Niya po ng inyong higala, ang inyong kauban, ang inyong amigo, si Dodong Alan Afable Obrero, nagpupugay sa tibuok nasod o tibuok kalibutan. Samahan niyo po hanggang alas 3 ngayong hapon, dito po sa Bistag Live on BSC. Sa mga nakikinig sa atin sa ibayong dagat, atong tuwa dito sa ubang nasod, maayong buntag, maayong udto, maayong hapon, maayong gabi po sa inyong tanan. Ang ating panalangin sa inyo buhat dito sa Pilipinas, sana nasa mabuti po kayong kalagayan. Ulit nagpupugay po ang inyong lingkod, Dodong Alan Afable Obrero. Ang ating pamahalaan po ay naghahanda na para sa pagpapatupad ng alert level system sa buong bansa. COVID muna tayo, COVID response update muna tayo. Ang ating gobyerno ay gustong ipatupad o nais ipatupad po ang alert level system na sa buong bansa sapagkat naging matagumpay po ang pagpapatupad dito sa National Capital Region. Nasa alert level 2 na po ang NCR. Maluwag na po kumbaga sa nag-iisip na tayo na magkakaroon tayo ng magandang Disyembre. Magiging maganda ang paghihiwalay ng taon natin 2021 at 2022. At sabi po ng PNP Chief, dapat naiintindihan ng mga alagad ng batas ang lahat ng mga alituntunin para sa pagpapatupad ng nationwide alert level system. Kasi patutupad po ito sa buong kapuluan. Sa Metro Manila, alam naman natin na kahit na ibinaba po sa alert level 2, talagang tutok marino ang ating mga alagad ng batas, ang ating mga kapulisan, minomonitor o di kaya sinisita, kung hindi man talagang binibigyan po ng kaukulang aksyon ang sinumang mga lalabag sa mga health protocol sa ating bansa. Parang ganun po ang mensahe ng PNP Chief natin sa lahat ng mga alagad ng batas sa buong kapuluan. Yan ang kailangan nakatutok po ang ahensya sa lahat ng mga bagay-bagay na dapat bigyan ng guide o guidance. Kasi pag hindi po, maaaring pagdagsa ng tao, nandiyan na naman yung mga magugulong masasamang elemento, di ba? Hindi natin may isa-isa ang tabi na mayroon mananamantala yan. Kaya kailangan talaga ang pag-alalay ng ating mga law enforcers. Yan po ay isang balita na masasabi natin doon sa mga hindi pa nakakatikim ng alert level system, maaaring makatikim po kayo. At mas maganda po dihamak ang alert level system sapagkat kung mayroon mga nagpupositibo sa isang lugar o isang block o isang kalye o isang barangay o a part of the barangay, yun lamang po ang inilalockdown. Hindi po ang buong bayan. Yun po yung kainaman. Ibig sabihin ang ekonomiya po ay tatakbo pa rin. Isa pa rin po sa magandang balita, may kaugnayan pa rin po sa vaccination sa ating bansa, para sa ating mga nakikinig. Ang dating ng mga bakuna po ay tuloy-tuloy sa Pilipinas. Anong ibig sabihin po yan, mga masugid namin taga-subaybay? Ibig sabihin talagang nagsusumikap po ang ating gobyerno na pagdating sa Disyembre, makuha na natin yung kahit man lang malapit-lapit sa herd immunity. Ang 70 to 80% sana makuha po natin yan.
nagkaroon na po tayo ng vaccination rate na 1.1 million in a day. Last Thursday, kung hindi ako nagkakamali, ito'y tuloy-tuloy po nagagawin hanggang umabot po sa 1.5, maaari pa nga taasan pa, kasi tuloy-tuloy rin naman ang dating ng mga bakuna sa ating bansa. Like kagabi, kung hindi ako nagkakamali, ay dumating po ang almost 3 million vaccine. Ito po yung galing sa Russia, Sputnik 5 o Sputnik V. Dumating po mga 2.8 million doses po ng Sputnik V ang dumating galing sa Russia. Katunayan mismo si Presidente Duterte ang sumalubong po nito. Kasama po yung mga kinatawan din po sa ibang bansa, lalo-lalo na sa Russia. Russian ambassador ay kasama rin po. Ang tinutukoy po natin na dumating po ay Sputnik 5 o Sputnik V na pandagdag sa pagbabakuna sa ating mga kababayan na sabi po ng SWS survey, 64% na po ang mga nagnanais na mabakunahan. Ang ibig sabihin nito ay mahigit na po sa kalahati na ang pumapayag ng mga Pilipino na mabakunahan sila. Siguro nakikita nila sa kanilang mga kapitbahay o di kaya sa kanilang mga kasamahan sa trabaho na yun hong mga nababakunahan nakakakilos na ng maayos, nakakapasok o di kaya hindi na masyado na kinakabahan. Kasi alam naman natin kapag ikaw bakunado, kahit papaano may protection ka laban kay COVID. Yan po ay isa sa mga magandang balita. Ang dating na naman ng more or less 3 million vaccine from Russia with love. Kaya mismo si Presidente Duterte po ang nagpasalamat dyan. More or less nasa 7 million mahigit na po ang 7 million. Kung hindi ako nagkakamali ang Sputnik V na dumating sa ating bansa. Mayroon po tayo kasing pinurchase. Ang ating pamahalaan ay bumili ng 10 million 10 milyon bakuna, doses ng vaccine sa Russia, yung pong Sputnik 5. At dumating na po rito sa atin ay mga nasa 7 million na. 3 milyon na lang ang kulang. 7 million na kasama yung dumating kagabi na nasa almost 3 million vaccine. Yan po ay isang pagpapakita na lahat ng mga bansa, dati-rati hindi maganda ang pakikitungo sa atin, ay nagiging kaibigan, nagiging mabait na sa atin. China, Russia, hindi lang si Uncle Sam ang tumutulong sa atin, kung hindi pati na yung mga kakompetensya ni Uncle Sam. Isang pagpapatunay na nasa tamang international foreign policy po ang ginagawa po ng ating presidente. Ibig sabihin yan, kaibigan natin ang lahat ng mga superpowers. Ang Japan tumutulong din po sa atin. Ang Germany, bagamat doon sa kanila nagkaroon ng in a day, umabot ng 34,000 in a day, 34,000, pero sila po ay tumutulong din po sa atin pagdating sa pagpapadala ng bakuna. Ang isang masasabi natin na controversial na pinag-uusapan ngayon ay yun hong no vaccine, no subsidy policy. Magkakaiba po ang mga pananaw ng ilan sa mga alter ego ng ating presidente. Pag sinabing natin alter ego, yan po yung mga cabinet official ng ating Pangulo. Like for example, ang Department of Interior Local Government, sa ilalim po ni Secretary Anyo, sabi po na parang iminumungkahi o sinusulong po sa ating pamahalaan na no vaccine, no subsidy sa mga 4Ps. Pero mayroon din naman mga pananawang ilan sa ating mga cabinet officials like Department of Justice. Sabi ng Department of Justice, hindi raw uubra yun hong panukala po ng DILG. It shows na sa ilalim ng Duterte administration talagang nagbabanggaan ang mga utak ng kanyang mga alter ego. Hindi pag sinabi ng ganito, okay na.
Pero dito ho, magkakaiba ng pananaw at nasa ating pamunuan na lang, nasa kay Presidente kung paano po niya ito ipatutupad. Kasi sabi po ng DILG, argumento ng Department of Interior and Local Government, para maengganyo yung mga hindi pa po pagbakuna, ayaw magpabakuna, kinakailangan yung mga miyembro ng 4Ps, yung pantawid program po ng ating pamahalaan, sinasabing pag hindi ka bakunado ay hindi ka makatatanggap ng ayuda. Mungkahi ng iilan at ang Department of katunayan ang Department of Health, pagkakaalam natin mukhang sumasang-ayon na rin doon para babakunahan po ang mas marami natin mga kababayan. Ba't ayaw kayo magpabakuna? Alam naman natin na ang isa sa mga solusyon talaga rito para magkaroon tayo ng magandang takbo ng ekonomiya at saka lumuwag po ang ating pagkilos vaccination. Magpabakuna po kayo. Katunayan pag pumunta ka raw ng Bicol ngayon, pagpunta mo ng Bicol pag ikaw bakunado, okay lang man po. Makakalusot ka, pero pag hindi ka bakunado, pipicturan ka, may magiging abala para sa inyo. Kaya mayroon talagang special privilege nga ang mga bakunado. Ngayon, para maiganyo ang mga hindi pa po nagpapabakuna, lahat ng paraan ginagawa ng ating gobyerno. Nandiyan yung nakikiusap, nandiyan yung medyo mayroong pagkanti ng konti, pananakot ng konti. Lahat na. Nandiyan yung binibigyan ng mga insentibo. Nandiyan yung binibigyan po ng mga pribilehiyo. Kagaya halimbawa nitong sinasabi na ang maaaring pumasok lang sa mga enclosed places ay yun lang mga bakunado, yung mga hindi po sa labas lang po sila. Kaya kinakailangan siguro magdala kayo ng vaccine card ninyo dahil ninyo kung sakasakali man fully vaccinated na po kayo. Yan po ilan lamang sa mga panukala para sa akin soon as possible time ay talagang maipatutupad po yan ng ating gobyerno. Yung pagkakaiba ng pananaw ni na Secretary Guevara at Secretary Anyo ay didesisyonan po yan ng ating pamahalaan. Titingnan natin kung ano po ang masasabi ng ating presidente dyan. Kasi ang argumento ng DILG, ang 4Ps, yung subsidy ay hindi po karapatan. It is not your right, it is a privilege, sabi ng DILG. Pribilehiyo yan, pribilehiyo na ibinigay po sa ating mga kababayan. Ngayon, po pwedeng bawiin yung pribilehiyo na yan. Kasi hindi mo naman yan karapatan. Kataon lang na ikaw ay miyembro ng 4Ps at doon sa pribilehiyo, basta 4Ps, mayroon kang ayuda. Na ibibigay galing sa gobyerno. May matatanggap ka rather na ayuda galing sa gobyerno. Kaya nga, ang sabi, dahil yan ay isang ayuda at hindi yan karapatan mo, yan privilege lang po pwedeng ipitin yung pribilehiyo na yan sa pamamagitan po ng hindi ka po pwede muna makatanggap ng ayuda galing sa 4Ps o subsidy, kung anumang subsidy na yan, kung hindi ka bakunado. Pero kung bakunado kay tatanggap ka. Pero sabi naman ng Department of Justice sa pangunguna po ni Secretary Guevara, hindi maaaring pagkaitan ng subsidiya ang mga hindi bakunadong mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Sabi ng Department of Justice. Kaya magkakaiba. Nasa ating gobyerno na yan, nasa presidente kung sakasakali anuman ang kanyang magiging desisyon. Siyempre, susunod yung mga alter ego na ating presidente. Pag hindi ka sumunod naman, alam nyo na po ang mangyayari. The power to appoint has the power to recall. Di ba? Maaaring mabaksi ka kung sakasakaling hindi ka susunod sa yung bossing. Kaya nga, yan po ay isang masasabi nating pagpapakita na ang demokrasya is in action sa ilalim po ng Duterte administration. Naging maayos po ang sitwasyon na sa ating bansa, sabi ng Octa Research Team. Sabi po ni Professor Guido David ng Octa, maayos na ngayon ang sitwasyon ng Pilipinas. Lalo sa National Capital Region. Maabot na lang daw sa 400 to 500
ang COVID-19 average daily cases. Ano ho? Simula po ng buwan ng Nobyembre. Ibig sabihin nito mga kababayan, nasa 400 to 500 na lamang po yung average COVID cases sa atin, average daily cases natin starting nung nakalipas na mga araw, itong buwan ng Nobyembre. Anuwebe pa lang tayo ngayon. Ngayon, ang reproduction number, dati-rati nung nagkaroon tayo ng surge, umaabot po ng nasa 2. Ano ho? Ang tinatawag na R note or reproduction number. Pero ngayon ay umaabot na lamang sa 0.37. Kaya maganda po maganda pong sitwasyon natin sa National Capital Region. Pero wag ho natin samantalahin. Kasi pag sasamantalahin ho natin, luluwag tayo at hindi tayo magiging o hindi tayo on guard sa ating mga sarili, papasok si COVID. Sigurado po yan. Kasi si COVID nandyan lang, paikot-ikot lang. Ang isa sa mga dahilan kung bakit sinasabi ng mga pag-aaral, isa sa mga dahilan kung bakit hindi nagkakaroon ng maraming COVID cases na ngayon, marami ng bakunado sa atin. Pero it doesn't mean na si COVID ay wala. Maaaring nasa sayo, nasa akin, nasa yung katabi. Pero hindi na lang siya halos pinapansin ng ating mga katawan kasi mayroon na tayong resistensya. Mayroon na tayong antibodies. Bakunado tayo, kaya baliwala na lang si COVID. Pero kung wala tayong bakuna, si COVID pag nakapasok sa katawan, tuwan-tuwa magpaparami siya sa katawan mo hanggang sa igugupo ka, hanggang sa maging severe at maaaring magpantay ang inyong mga paa. Pero pag ikaw bakunado, pagpasok ni COVID, medyo antap siya at pagka talagang tutuloy siya, papatayin siya ng mga kalaban. Yung mga antibodies, nakahanda na. Kaya, hindi pinapansin halos ng ating katawan ang COVID sa COVID kahit na tayo may COVID. Remember, kahit na tayo bakunado, hindi nangangahulugan na hindi tayo magkaka-COVID. Ngayon, yung COVID nandyan lang yan sa kapaligiran. Kaya ito hindi pagdami ng COVID dahilan sa marami na pong bakunado. Nasa 80% na tayo mahigit. Ibig sabihin yan, nasa herd immunity na po ang Metro Manila. Kung sana ganun din sa mga nearby provinces, lalo na sanang bababa pa ang COVID cases sa atin, sa National Capital Region. Kaya, nandyan lang yan. Tanda natin, nandyan lang yan. Kung ikaw ibakunado at saka maingat ka pa, mayroon ka pang protection, lalo nang hindi makakapasok si COVID, hindi isa sa atin si COVID. Di ba? Kaya kailangan talaga mag-ingat pa rin kahit na sabihin na natin bumaba ang R note o reproductive number. Dito naman sa pagsusuot ng face mask, face shield, di ba? Nagkakaroon nga ng katunayan si Mayor Isko Moreno at saka si Secretary Roque. Medyo mayroong napapalitan ng mga salitang hindi kanais-nais. Bakit? Kasi yung alkalde ng Manila, mayroong kautusan na wag nang magsuot ng face shield. Hindi na obligado na magsuot ng face shield. Ang national government, ang IATF, hindi pa ipinag-uutos yan. Ngayon, siyempre, tagapagsalita siya ng Palasyo ng Malacanang at nagsasalita siya, may kaugnayan po sa mga national policies. Nagbabanggaan yung dalawa. Ito lokal. Ordinansa. Sasabihin na mayroon kaming isang kautusan sa aming lokal na hindi na mandatory ang face shield. Hindi po pwede yan. Mayroon pang atas ang IATF na magsuot kayo ng face shield. Hindi pa tinatanggal yan. Ngayon, magbabanggaan yan. Ngayon, siyempre, sasabihin, constituents ko yan, aking yan, pananagutan ko yan, blah, 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 etc., etc., nagkakaroon ngayon ng hindi magandang palitan. Ayun, paano yan susundin? Antay tayo kung anong sasabihin ng IATF. Antay tayo kung anong sasabihin ng ating presidente. Hindi
hindi lang naman ang lungsod ng Maynila ang nagpapatupad, pati kung hindi ako nagkakamali, pati ibang siyudad, pati Davao nga eh. Di ba? Hindi na compulsory yung sinasabing face shield. Yan po ay ilan lamang sa mga controversial na nangyayari po sa atin, may kaugnayan sa pagpapatupad ng health protocol sa atin. Sabi ho ni Mayor Mayor Isko gastos lang yan sa panig ng mga mahihirap nating mga kababayan. Minsan nakakadisgrasya pa, di ba, sa mga matatanda. Pero ang sabi naman ng national, sasabihin base sa kautusan ng IUTF, antayin muna. Sabi ng Department of Health o mga LGUs, i-hold nyo muna yung inyong mga executive order na yan para sabihin na hindi na compulsory at hindi na pwede rin hindi isuot ang mga face shield na yan, face mask, nandiyan pa yan. Huwag nyo tatanggalin yan. Yan ang talagang pamproteksyon natin. Ngayon, ang face shield, sabi ng Department of Health, wag mo na i-hold nyo muna yung mga executive order ninyo kasi tingnan natin yung anong magiging desisyon ng Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases sa paggamit ng face shield. Kaya magkakaproblema yan kung sakasakali kasi sabi ni Yormi, tuloy ang aking utos, tuloy ang ordinansa, ipatutupad ang hindi na compulsory ang face shield. Nako, pagkabanggain niya ng IATF, anong mangyayari dyan? May controversial dyan na mga uusbong, magkakaroon pa naman ng eleksyon. Diba? Tingnan natin kung ano po ang mangyayari. Alam naman natin na basta lahat ng mga ito ay ginagawa kasi lumuluwag na po. Gumaganda ng laban natin laban sa COVID cases, laban kay COVID. Kasi kung hindi rin lang okay ang sitwasyon ng ng Metro Manila at mayroong surge pa na nagkakaroon ng pagsisikip sa mga ospital, na ang hospital beds ay occupied, 80, 90% o 100% occupied po yung ating mga ICU, hindi yan mangyayari na luluwagan. Siguro si Mayor, hindi sasabihin ni Yormi na, alisin ninyo yung inyong mga face shield. Wala namang scientific explanation o katibayan na nakakatulong yan. O di kaya hindi kayo magka-COVID. Diba? Kanya-kanya mga paliwanag. Pero, ang lahat ng ito ay prutas o bunga ng magandang laban natin sa COVID-19. Ayan ang tandaan natin. Kung ako sa iyo, ito yung papayo ko sa inyo, kung anong komportable sa inyo. Komportable po ba kayo na mayroong face shield? At sa palagay ho ninyo, mas makapagbibigay proteksyon ang pagsusuot ng face shield? O hindi isuot ninyo ang face shield, maliban sa face mask. Di ba? Lalo-lalo na sa mga matataong lugar. Ayaw nyo ba magka-COVID? Di ba? Never ever play tricks to the devil. Ika nga, kasi mahirap na. Baka mamaya, maungasan ka dyan. Nakaw! Kahirap yan pag mapasukan tayo ni COVID. Di ba? Kaya, lalo-lalo na malapit na ang Disyembre. Sabi ng DILG, sila man ay pumapabor na magkaroon ng caroling. Talaga naman, caroling sa darating na Disyembre. Binabalita lang natin to. Sa mga ngaruling, mga Katoliko, mga kapatid natin sa pananampalataya, sa Katoliko, ay may caroling. Ibang relihiyon, wala naman yung caroling na yan. Okay, caroling, sabi ng DILG, pabor sila na magkaroon ng caroling sa Maynila, ganun din. Di ba? Ulitin ko, this is because gumaganda na nga ang laban natin sa COVID cases. Kaya nagkakaganito tayo. Parang gusto natin makabalik sa dati. Babalik din tayo. Huwag tayo masyadong magmadali. Katunayan, naghahanda na ang PNP, naghahanda na ang BI, ang Bureau of Immigration, naghahanda na rin sa pagdagsa ng mga dayuhan ngayong December. Di ba?
Sila rin naghahanda na rin. Ibig sabihin talagang expected na magkakaroon ng dami ng activities dito sa ating bansa. Ito ay pagpapatunay na gumaganda na ang sitwasyon sa Pilipinas kasi hindi ho tayo mag-iisip ng ganyan kung naiipit tayo ni COVID. Hindi. Sabi po ng Bureau of Immigration na pinaghahandaan na nila ang pagdagsa ng mga dayuhan dahil malaki ang posibilidad na buksan ang mga borders para ho sa mga turista. Baka mamaya sabihin, green list yang bansa na yan. Pwede na makapasok yan. Pag sinabi yan, magkakandara pa ang mga nasa immigration, kung hindi ho sila maghahanda. Kaya nga, pinaghahandaan na nila. May sapat na tauhan naman ang department, ang Bureau of Immigration. May sapat na tauhan naman. Yun nga lamang, kinakailangan prepare sila. Baka biglang sabihin ng ating pamahalaan, "Oops, okay na. Yung bansa na yan, may masasabi natin na nasa green list yan na bansa. Pwede na yan makapasok dito." Yung mga ibang bansa naman, ang mga may kaya, mga turista may kaya, nag-aantay lang yun kasi matagal nang kumbaga sa matagal na-isolate sila sa kanilang lugar, nababagot na rin sa kanilang lugar, gusto na rin makawala, may pera naman, pupunta sa ibang bansa, kasama ng Pilipinas. Ngayon kung kasama sa green list yan, at sabi ng ating pamahalaan, pwede na yan, siyempre dadaan yan sa immigration, kaya dapat ang immigration nakahanda. Kaya sabi ng BI, naghahanda na nila ang pagluluwag ng mga turista papasok sa Pilipinas. Yan. Oras natin, 28 minuto na makalipas ang ika-2 ng hapon. Doon sa ating mga kababayan na nakikinig ngayon, subukan natin kung mayroon tayong babatiin, kung sakasakali mayroon hong nagparamdam sa atin dyan. Tingnan natin kung sakasakali po. Sa lahat ng mga nakikinig sa atin, pagparamdam po kayo. Kung kayo po ay, ang tawag ito, kung kayo po ay nandyan lang sa tabi-tabi, nakikinig, kahit malang hi, hello, para ma-acknowledge namin kayo. Huwag ho ninyong itago. Huwag ho kayong mahiya kung mayroon kayong gustong sabihin. Anytime. Pwede ninyong sabihin yan para mabasa natin. Kagaya po ni Evelyn Bunaburon, dapat talagang magpabakuna ang mga recipient ng 4Ps kasi hindi lang pera ang tulong ng gobyerno kundi dati pati pagkalusugan. Kaya dapat mandatory din sa kanila ang bakuna kasi sayang ang effort ng pamahalaan. Yan. Mandatory daw. Sabi ni Evelyn Buron, si Angelica Paz naman, good afternoon po sa inyong lahat sa BSC, Sir Alan, more power and God bless po. Likewise, Angelica Paz at saka si Gatdula Melda Jerico. Gandang hapon po, watching from Taytay Rizal. Gatdula, sa lahat ng mga kaibigan natin dyan sa Taytay Rizal, sabihin nyo, hunin nyo, makinig kay Dudong Alan, sa Bistag Live sa BSC. Like and share. Tsaka hit the bell button para mayroong notification kung sakasakali nagla-live po tayo. Maraming salamat sa inyong pagtutok dito. Sa mga nakikinig sa atin ngayon na gustong magbigay ng kanilang mga opinion, sulat nyo lamang po pros and cons. Babasahin po natin. Huwag ko kayong mag-alala. Hindi po itatago natin yung inyong mga damdamin. Lalabas natin yan. May magandang balita Ang Department of Health nagsabi na ano na nangyari dito sa ko? May magandang balita po tayo. Dahil sinasabi po na ang Department of Health ay nagsasabing mayroon daw libre daw ang lung. May cancer ka sa lungs, libre. Okay yan. Okay yan. Ako gusto ko yan pagkasakasakali. Doon sa ating mga kababayan
Tingnan nga natin. Mayroon akong nabasang ano eh. May nabasa akong article niyan eh. Para alam ng ating mga kababayan na mayroong libre. Ano ho? Tingnan natin. Sana makuha natin 'yun. Oh, oh. Tingnan natin kung makukuha natin yung balitang 'yun. Anyway, ano ho? Okay. Isa pa sa mga gusto natin na iparating sa ating mga kababayan ay ito hong sinasabi po na subsidiya sa langis. Ano ho? Subsidy sa langis. Maliban doon sa subsidiya, pinag-aaralan din po ng ating mga mambabatas kung po pwedeng pansamantala ano yung excise tax. Si Senadora Grace po ang nagsabi, pwede natin yung excise tax. Pero doon sa punto na nasa 80 pesos na per liter ang gasolina, aray ko po. Aabutin ba dyan? Ano ho? Pero hindi malayong mangyari yan. Kung sakasakali, ganun ang nangyari no, may 80 pesos na presyo ng gasolina, kaya kailangan suspindihin na raw ang excise tax. Ang laki kasi nang mawawala sa atin, pera, 130 billion pesos, yan po excise tax sa langis, gasolina at krudo. Kaya talagang malaking pera ang mawawala po sa ating pamahalaan. Okay, tingnan nga natin kung sino po pwede natin makapanayam. Makakausap ba natin si Astro del Castillo kaya? Bukan natin kung sakaling sasagot. Kasi mayroon din balita ang PSA. Ewan ko lang kung sakasakaling. Okay, tingnan natin. Ano ang kanyang pananaw? Lumago raw ang ekonomiya ng ating bansa sa tong third quarter, last quarter. Third at last quarter ba? Lumago ba talaga? Yan, titingnan natin pananaw ng mga financial analyst. Ay, mukhang busy. Okay? Subukan naman natin. Kapanayamin. Ito. Ayun, nabanggit natin to si spokesperson ng BI, Immigration. Tingnan natin si hindi lalaba, hindi to nako. Si Ma'am Dana nagpalit na ata ng subukan natin ulit. Si Ma'am Dana po ay nagpalit na ng The number you have dialed is incorrect. The number you have dialed is Ay, isa pa. Dito sa subsidy naman subsidiya naman ng ating Okay, tingnan natin. Sana mapagbigyan tayo. Subsidy naman sa langis. May mga panawagan diyan eh. Si Congressman Edgar Sarmiento, tingnan natin. Sana. Hello, Kong, si Dodong Alan. Good afternoon. Sir, si Senador Grace po, mayroon pong inihaing panukalang batas. May kaugnayan sa pagsususpindi ng excise tax kung sakasakali umabot na ng 80 pesos. Presyo nito, matik daw na dapat suspindihin ang excise tax para matulungan yung ating mga kababayan. Diyan pa sa lower house, kayo po ang House Committee Chairman on Transportation, mayroon po bang kahalintulad na batas na maaaring isulong po? Magandang hapon sa Donlan sa ating nakikinig. Gusto ko lang malaman po sa lahat na kahapon dininig na po ito ng Committee on Ways and Means chaired by Joyce at napasa na po binasa na po ng Kamara yung pagsususpinde muna ng excise tax pag umabot po ito ng $80 per barrel. Maliwanag na po yan, nasa batas po yan, 4 ata o 5 House bills ang pinasa at ito'y nakonsidera kagad at yun rin ang stand ng Department of Energy kung saan sinasabi po nila na automatic suspension pag umabot po tayo, pag dumating po tayo sa $80 per barrel. Pagka dumating sa $80 per barrel,
Ito po ba ay inaasahan na talagang darating tayo sa ganung kalaking halaga, $80 per barrel sa world market? Umabot na po tayo. Kung maalala nyo daw lang, Oh, umabot na po tayo 92. So, ang magkukompute po nito, ang Department of Energy, irerekomenda po nila kung kung magkano po talaga at anong panahon ang dapat makakover. Hanggang po ay nasa $80 na mahigit, masususpinde muna. May computation pong ginagawa. Ayoko na magkamali donglan. Kasi hingin ko muna, nasa committee level, hindi kasi ako ang chairman nito. At in-inform na ako kahapon kasi alam nila nagkaroon po tayo ng executive session at ano naman po nilang implikasyon talaga na kailangan muna isuspende pag dumating po tayo doon sa sobra po sa $80 bawat bariles. Yun talaga ang maliwanag at tinatanggap rin naman po ng Department of Energy si Director Louie Ata kung hindi tamang pangalan na nababanggit ko So, tapos na po kung mayroon man sa Senado, kahapon napasa na po sa Kamara. opo. Dito sa committee level, yes. Sa ilalim po ba ng kasalukuyang sistema ng ating pamahalaan, hindi ba po pwede ang presidente muna ang magsuspinde kasi immediate po ang ibig ko sabihin, sasabihin nila ng presidente suspendido muna ang excise tax. Kailangan po ba talaga sa batas ito, Congressman? Ganito kasi parang Aha. iba atang stand ng executive ng finance secretary. Kaya may pinasa kasing House bill, hindi naman po hindi ding-ding ito. Kasi dininig po ito. At may mga resource persons naman. Andyan po taga-Department of Energy, tinawag andyan rin po ang taga-Department of Budget and Management, andyan rin po ang taga-Department of Finance. Siguro naman nasa poder po ng Kamara na sinasabi kung mayroon mang House bills, didinggin po ito, no? Pero kung pangungunahan po ng Presidente na isususpindi mo, wari ko naman, iniintay rin ni Presidente ang stand ng Department of Finance. So ang hinihingi lang po natin, ibabalik muna natin doon sa mga batas na ipapasa na ibabalik muna habang mataas po ang presyo ng langis sa world market. Ibabalik muna po natin dito sa pre-train law, no? Kung saan ang diesel fuel at saka yung kerosene ata hindi muna magbabayad sa excise. Yun lang muna yung gasolina. Kasi kahit po wala pa yung train law, nagbabayad na po ng corresponding po na buwis o IVAT yung tungkol po sa gasolina. Yun muna gusto natin ibalik sa panahon na wala pa po yung train law. Opo. Yung 1 billion subsidy, kailan kaya matitikman yan ng ating mga super congressman? Kasi siguro aware po kayo diyan na mayroon 1 billion na inilaan para diyan. Hinahanda na ng LTFRB. Wari ko, nababa na po atang 1 billion na sa kanila na. Hinahanda pa kasi ito dong lang kasi ang dami po ng pagbibigyan natin ito at naninigurado lang yung LTFRB, si Chairman Delgra, nang bibigyan po dito, hindi lang po yung operators. Ibibigay po talaga dito, kasama po yung drivers, operators, at saka yung drivers kasi sila naman po talaga nangangailangan ng subsidiya habang po tinamaan sila nung 50% na nasakay, no? Dahil nga doon sa compliance natin sa physical distance, dahil nga dito sa COVID-19 na ito. Opo, kung ano ang reaction ho ninyo dito sa sinabi ng Commission on Human Rights na kung po pwede, hindi lang 1 billion subsidy ang dapat ibigay o ayuda sa ating mga drivers, kung hindi pati food packs, dapat tuloy-tuloy habang nasa pandemya tayo. Kakayanin kaya? Napakaganda sana niyan dong lang. Kanya lang ayoko naman na bigyan po ng hindi tama na sabihin natin na salita kasi baka po nagbitaw tayo. Pero napakaganda sana kung may pera lang po talaga tayo. At hindi lang po ngayon, ang dami na po natin ginastos. Naglalapit na po sa 2 taong ito dong lang ng pandemya. Hindi natin masisisi ang gobyerno. Ginagawa po naman talaga na lahat. Ang dami po natin tinitulungan. Ang dami ng problema po ng bansa natin. Kanya lang siguro iisa-isahin lang natin, no? Unahin muna natin ang sectoral, natapos na po tayo doon sa first wave natin ng social amelioration program. Ito na naman po, dito naman po tayo sa hanay ng transportasyon kasi habang binubuksan po talaga natin ang ekonomiya, kailangan rin po talaga natin ang tinatawag na public transportation.
Okay, kung baka mayroon kang gustong ibalita na mga siguro aware po kayo sa mga infra projects natin bilang House Committee Chairman on Transportation. Ano po yung Tuloy-tuloy mga pa may dadagdag ninyong impormasyon, may kaugnayan sa mga kalye, mga tulay, ano ho, lahat na para yung mga nakikinig sa atin alam nila na may ginagawa po ang ating pamahalaan. Doon po sa nakikinig, no, tutuloy po natin ang napakaganda ng programa itong Build, 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 ano? Kaya nga hindi lang ito ngayon, tayo po ay nagpasa ng House Bill, ang itong 30 years roadmap talaga ito lang hanggang 2052 na hindi po tayo magdidepende kung sino nakaupong presidente, kundi ituloy po natin ang programa lalo't-lalo na sa hanay ng public transportation system. So, ginawan po natin ito. Ang dahilan po, sinasabi ng House Bill na ito na dapat ang plano po hindi depende sa nakaupong presidente, kundi ginawan po talaga ng plano, pinag-aralan na tuloy-tuloy pong progreso para hindi po pag-upo na isang presidente, no, titingnan po nakaraan at ihinto na naman lahat, pabalik-balik na lahat ng dunlan. Tuloy na po natin ang lahat ng magagandang ginawa ni Presidente Mayor Digong. Sana naman maabot po natin, maparehas rin natin yung ibang bansa. No? Yun po sana talagang ang gawin natin. At kaya isabatas na po natin ang mga major infrastructure na pag-aralan na po, riles, lahat na po, ng land sector, jeepney, buses, railway, no? Kasi ulitin natin, hindi naman talaga gusto natin magkaroon ng pandemic. Kasabang ito na po ito, tuloy-tuloy na po natin. Sana mawala na po ito. At tapusin po natin ito lang, no? Magpabakuna na po tayo. Yan. Nakikiusap ako na sana pag nagpabakuna po, maluwag na po. Yung inaalis na po natin. Ayan na po, alisin na sana itong face shield. No? Kasi may depensa na po ang bakuna. Kung susunod lang sana ang lahat, samahan po natin dasal at magtulungan po tayo, aasenso po ang bansa po natin. Okay, Kong, daghang salamat. Well said. Ano ho, maraming salamat po sa yung mga sinabi. Salamat po kakatandong lahat, no? Sa binibigyan niyo mo panahon sa amin mga public servant. Magandang hapon po sa atin lahat. Okay, yan po si Congressman Edgar Mary Sarmiento, House Committee Chairman on Transportation. No, hindi naman masama yung magbibigay ng subsidiya, no, lalong-lalo na kung kakayanin rin lang ng ating pamahalaan, food packs, okay yan. Pero hindi pa nga nabibigay yung 1 billion kasi inihahanda pa lang, patapos hihirit pa ang Commission on Human Rights. Sana hindi lang yun pang-urot o kaya hindi yan para propaganda lang na para masira ang kung sino man ang gusto nilang sirain. Yun talagang by heart ay talagang nais nilang ipatupad yan na maalalayan yung ating mga super. Okay, ang sabi po ng PSA, 7.1% ang inilago po ng ekonomiya sa third quarter. Ano ho? Kaya nga kanina gusto natin tawagan si financial analyst Astro del Castillo kasi sinasabi po na 7.1% bahagya pa lang yang nalumago, ano ho, sinasabi nila ang ekonomiya ng bansa at dahil sa re-imposition ng istriktong lockdown bunsod ho ng paglaganap ng nakahawang Delta COVID-19, bahagya lang, ano ho, pero lumago pa rin kahit papano. 7.1%, mas mababa raw ito sa sinasabi nilang mga the same sa kalintulad na panahon. Well, ang pinakapunto natin dito, kahit na nasa panahon tayo ng pandemya at kahit na nagkakaroon po tayo ng kanya-kanyang problema, ano ho, mayroon mga nawawalan ng trabaho. Katunayan, sabi po ng Department of Trade and Industry, 100,000 na mga manggagawa ang makababalik na naman sa kanilang mga trabaho. 100,000. Isipin ho ninyo gaano karami yan kung yun ang pahayag ng Department of Trade and Industry. Dahilan sa pagluwag ng ating pamahalaan, ano ho, papasok yung 100,000, makakapag-generate yan ng revenue, sigurado po na makakapagpaunlad yan ng ekonomiya ng ating bansa. Ngayon, kung
kung magtutuloy-tuloy po tayo sa vaccination at saka magtutuloy-tuloy din po yung pagluwag, baka magkaroon tayo ng magandang 2022. Harinawa, kasi hindi biro po naaabot yung sinasabi ng Department of Trade and Industry sa pangunguna po ni Secretary Lopez na aabutin daw sa 100,000 mga Pilipino na nawalan ng trabaho ang maibabalik sa labor force because of this pagbaba ng alert level na panunumbalik yan ng economic activity sa ating bansa. Ngayon, ano po ang dapat natin gawin? Tuloy natin yung pagbabantay sa bawat isa sa atin. Kasi nakasalalay sa bawat isa sa atin ang pag-usad ng ekonomiya ng ating bansa. Yung mga establishment na yan, kahit magbukas yan kung wala naman makakapasok, o kaya hindi naman talaga magbubukas yan kung wala rin papasok, di ba? Ganun lang yan Ngayon, pagka hindi po natin tulungan ang ating mga sarili, hindi natin matutulungan ang ating pamahalaan, vice versa. Ang ating pamahalaan talagang tumutulong sa taong bayan. Ngayon, mayroon naman dyan sumusunod, mayroong hindi. Sana sumunod po tayong lahat. Kaya, yun hong mga plano ng ating mga kinaukulan, kagaya halimbawa ng pagka umabot na sa $80 per barrel, umabot na rin ng $80 per barrel, pinapanukala pa lang yan ni Senador Po na $80 per barrel. Ang problema, hindi pa po nagiging batas, kaya hindi pa po makakapagpatupad ang ating pamahalaan. Pero kung maging batas na po yan at malagdaan ng ating presidente, malaking bagay po yan na magkakaroon po ng suspension ng revenue. Alam niyo po ba magkano ang matatapyas? Sinasabi po sa mga report na pagka sakasakali magkaroon po ng suspension ng excise tax, aabot po sa bagamat 131 billion pesos ang malulugi po. Sinasabi na malaking bagay po ito sapagkat bababa po ng malaki ang presyo ng gasolina. Magkano ba yung diyan? 10 piso kada litro, maaari, o kaya 6 na piso naman matatapyas sa krudo. Ibig sabihin niyan 10 pesos ang mawawala. Kasi malaki talaga ang kita ng ating pamahalaan sa langis. Di ba? Ang isa sa pinagkakakitaan ng pera ng gobyerno ay buwis sa langis. Maabot sa 131 billion pesos ang mawawalang kita ng gobyerno because of this excise tax suspension. Ngayon, anong gagawin ng ating gobyerno? Ayuda-ayuda muna kung kakayanin. Pero pagka nakagawa na ng batas ang ating mga senador at ating mga kongresista at sasabihin kapag bumabot na sa world market sa $80 per barrel, anong gagawin ng ating pamahalaan? Sundin ang batas. Paano? Suspendido muna ang pagpapatupad ng excise tax. Kaya doon, ibabawas ngayon yung suspension, yung kukitaan ng buwis, ibibigay ngayon doon sa ibabawas ngayon doon sa presyo ng gasolina at crudo. Kaya, pabor ako doon sa ginawa ng administrasyong ng Marcos administration na itinatag ang Oil Price Stabilization Fund. Pinupunduhan yung OPSF. Pagka napunduhan na po yung OPSF, tuloy-tuloy na pupunduhan, pero punduhan talaga ng national government yan. Ibig sabihin, pinaglalaanan ng ating mga mababatas yan. Maliban dyan, napapasukan din po yan ng pera galing sa ating gobyerno. Ngayon, pagka tumaas ang presyo ng gasolina sa world market, hindi, tuloy-tuloy pa rin yung excise tax. Tuloy-tuloy pa rin yung mga buwis. Wala namang problema pagka may OPSF. Ang mangyayari nga lang, ang itataas supposed to be ng ating mga gasolinahan, kung magkano doon kukunin sa excise tax, sa OPSF. Kaya hindi tumataas bigla ang presyo ng gasolina kahit tumaas na doon sa world market. Yun sana maganda. Ang problema sa mga sumunod na presidente, ewan ko, gusto silang kumita o gusto nilang madali ang kita. Ang ginawa, inalis yung OPSF,
ipinagbili pa yung ating gasolinahan na pagmamayari ng Estado. Ayan, kita nga naman ng pera, di ba? Ang laki ng pera. Pero may balita tayo na yun hong nakabili, ibabalik sa gobyerno na walang tubo. Ba, okay yun ha. Oh, parang may nabalitaan akong ganung ganung reports Sana ituloy po 'yan. Oras po natin 7 minuto na lamang bago sumapit ang ika-3 ng hapon. Ano pa yung isang pahabol na balita may kugnayan sa politics. Yung daw political dynasty nakakasira daw sa atin sa demokrasya. Nakaw, tagal na 'yan. Sana noon pa, bago ang Duterte administration, dami naman mga nagkaroon na ng mga kamag-anak na naging politiko, gobernador, mayor, congressman, pati pa nga mga bukal, mga konsihal, magkakamag-anak. Pero hindi man nila ipinasa yung anti-political dynasty law. O ngayon, sasabihin na yung political dynasty ang siyang sumisira sa demokrasya ng Pilipinas. Dapat noon pa, inalis nyo na. Bakit itinaon nyo lang ngayon? Pagkat mayroon kayo pinatatamaan. Sino pinatatamaan ninyo? Ang mga Duterte. Siyempre, nandyan si Presidente Duterte. Nandyan yung kanyang anak. Nandyan yung dalawang anak yan. Mayor, vice mayor. Tapos meron pang konsyal. Di ba? Tapos nandiyan pa yung presidente. Ibig sabihin yan mga kababayan, tinataon nila dahil kalaban nila. Pero nung sila ang nakaupo, tahimik sila. Yung sinasabing political dynasty. Sabi ni Attorney Michael Yusenko ng Ateneo Law School of Government. Ang political dynasty daw ay sumisira sa demokrasya ng bansa. Di raw nakakapamili ang ating mga kababayan ng tamang tatakbo at hindi na pagbibigyan yung mga gustong tumakbo sapagkat sila lang magpapamilya. Pasadin nyo yung batas. Yun ang gawin ng ating mga pumupuna. Isigaw nila doon sa mga mababatas natin. O yung inyong mga mababatas, sabihin ninyo mag-sponsor ng parukalang batas na yung anti-dynasty law ipasa. Hindi may pasa-pasa yan eh. Di ba? Paano si congressman mayroon din mga kamag-anak na tumatakbo. Mayroon din mga pati asawa tumatakbo. Nakaupo na sa gobyerno. Paano ipapasa yan? Hindi ibubuto yan ng ating mga mababatas. Pero ngayon, anong sabi? Para pasira lamang po yung mga kumatakbo ngayon na kung sino-sinong mga may kakamag-anak, babanat ngayon ng mga halatado na pamumulitika Diba? Halatang pamumulitika ang mga iyan. Pati itong kapatid. Mayroon tayong balita rito. Kapatid. Hindi yung kapatid na kung hindi kapatid, grupo, ngayon ko lang narinig itong kapatid na to ang tagapagsalita nila ay si Ginoong Lim na siyang spokesperson ng grupong kapatid. Dapat daw kanselahin ang certificate of candidacy ni dating Senador Bongbong Marcos dahil sa pagsisinungaling. Hindi talaga tong mga grupong nabubuo na lang basta bigla Pero alam naman natin sinong nasa likod nito Bakit ngayon nyo lang inilabas, kapatid? Kapatid Lim, bakit ngayon nyo lang inilabas? Tumakbo na yan si Senador Bongbong Marcos, bilang senador, nanalo na yan. Tumakbo na yan bilang Vice President, pero sinasabing dinaya. Pagkatapos, ngayon tumatakbong presidente, nangunguna sa presidential board. 3 mga survey groups na ang nag-survey, nangunguna sa mga presidential boards. Pagkatapos sasabihin na, kapatid, yung grupo naming kapatid ay nagsasabing dapat kansilahin ang COC ni Senador Bongbong Marcos dahil nagsinungaling siya. Ayan. Yung yun? Yun yung tax case niya. Convicted raw.
may mga argumento dyan. Ano, minsan, kumuha tayo ng ma-interview rito sa darating na mga panahon. Ano, yun yung mga nakikinig sa atin, subukan natin. Pag-interview tayo, ano, para alam natin kung sino yung mga, kung ano ang explanation nila. Dali lang ha. Baka mayroon tayong makaligtaan na sino-sino ba yung Imelda Jerico. Gatduda Imelda Jerico. Ano ho, maraming salamat po. Sino pa yung mga nakikinig sa atin? Maaaring hindi natin babati. Ano ho? O nga pala. Sa lahat ho ng mga si Jicans Canyon Eralino. Maraming salamat po. Si Joey Ortiz. Oy, si Kuyang Joey Ortiz. Kailan tayo magkikita, Kuyang Joey Ortiz? Sana magkita po tayo. Ano, sa darating na mga panahon. Para makarinig naman ako ng live buhat ho sa iyo yung awitin na napakaganda boses po niyan, magaling. Maganda yan, matagal na yan, kasama namin ano. So one more chance, alam ni Kuya yan. Alam niya ni Kuyang Joey. One more chance. One. Isa pa nga. Okay, daghang kayo salamat sa tanan. Sa tanan kapaminaw sa ato karon ano ho, tingnan ko sa araw ng bukas baka meron tayong makapanayam ano ho, may kungnayan dito sa sinasabing BBM ano ho, petition na dapat ano na yung COC. Subukan natin kung may makukuha tayo na maaring election lawyer para usapan natin kung may bearing ba o isang pamumulitika lang ano ho itong ginagawa sa kalaban ng nangungunang presidential. Okay? Daghang salamat. Kini po si Dudong Alan na Pablo Obrero, inyong nakauban at muli nagsasabi, stay at home, stay alert, and stay alive. Bye-bye sa lahat ho ng ating mga nakikinig ngayon. Maraming salamat po sa inyo. Inyong natunghayan ang makabuluhang pagtalakay sa mga isyong napapanahon. Hanggang sa muli, dito pa rin sa Broad Streamcast Communicators. Para sa malayang pamamahayag, maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa araw ng bukas, sama-sama tayo muli sa ganitong oras, ano ho, alas 2 hanggang sa mga ganitong oras, ano ho, sa Bistag Live on BSC. Broad Streamcast. God bless.